Hey guys, what's up? Radvan Shraven here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, meron lang tayong i-check na isang KJ Works CZ Shadow 2 Urban Gray. Okay, so basically, order to ng customer. Tapos, okay naman nung unang na-receive niya. Pero after siguro 1 day or 2 days, meron daw siya na-encounter na problem. Hindi doon nag-open chamber. Okay? So, tinuro ko sa kanya yung basic. Sabi ko sa kanya, sir, baka mahina yung blowback niyan. Yung pressure, di ba? Katulad ng sinasabi ko sa mga vlogs ko, kailangan kasi magkita yung slide stop, tsaka yung kanal, di ba? Pag ngayon, syempre, pag gamit ka ng gamit or pag malamig na yung pressure, yung magazine, humihina yung pressure, humihina yung blowback, hindi siya umaabot sa dulo. So, hindi nakikita, kaya hindi siya nag-open chamber, di ba? So, ngayon, sabi niya, defective daw yung unit. Pinipilit niya eh. Ini-insist talaga niya. O unang-una pa lang, kahit na ano explain ko sa kanya, insist siya na insist, defective daw yung unit. Okay? So, tapos, sabi ko sa kanya, sir, mas maganda, pag-post kayo sa mga airsoft groups. Okay, explain nyo yung situation na-encounter nyo. Tingnan mo kung ano sasabihin ng mga tao sa'yo, paano nila explain sa'yo. Kasi hindi mo naiintindihan yung ina-explain ko sa'yo eh. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, bakit daw siya magtatanong sa iba? Sa akin daw niya binili. Sabi ko nga, hindi mo nga ako naiintindihan. Diba? Sabi ko sa kanya, walang problema yung unit. Nasa pressure lang. Sabi ko, kailangan niya siguro gumamit ng CO2 or gumamit siya ng bagong mag. Tapos, ang pagkakaintindi niya, sabi ko daw sa kanya, bumili siya ng bagong mag. Wala naman ako sinabi bumili siya ng bagong mag. Sabi ko lang, gumamit siya ng bagong mag. So, di ba, meron ako sinasabi sa mga videos ko, kaya minsan nire-recommend ko may extra mag kayo pagka medyo addict kayo mag-plink. Kasi nga, lalamig yan, lalo na sa panahon ngayon, tag-ulan ngayon. Tapos, itong si customer, taga Cavite. Okay, so kung yung nagkakamali, alam ko malamig sa Cavite. Same yata siya dito sa Manila, so malamig din. So, yun yung hinala ko. Sabi ko nga sa kanya, sir, ganito, check natin. Pasok mo yung magazine, walang bala, then ikasa mo. Sabi mo sa akin kung nag-lock ba o hindi. Okay? So, ginawa niya yun, pagkasa niya, nag-lock. So, ibig sabihin, walang problema yung slide lock. Ibig sabihin, hindi umaatras ng todo yung slide. Kasi nga, kulang sa pressure, kulang sa power. Diba? So, pilit ng pilit si customer na sira yung unit, defective yung unit, palatan mo yan, ganun. Tapos, parang, sabi ko, meron siyang tinanungan, tapos, kung di mo nagkakamali, ang tinanungan niya, ibang seller. Okay, ibang nag-seller ng airsoft. Kasi yung sabi doon, defective yan, isoli mo yan, ibalik mo yan. Yun yung sinasabi sa kanya. Imbis na napaka-simple lang, ano bang technical assistance yung ginawa sa inyo ni Redman? Meron ba siyang sinabi sa inyo na gagawin mo? Walang tanong-tanong na gano'n. Sinabi sa kanya, gano'n. Guys, napaka-simple lang yan. Maraming seller, alam mo dito sa Pilipinas, isa ako sa mga pinaka-honest na seller sa Pilipinas. Kahit ano ibenta ko, honest ako. Kahit na yung mga nakikita niyo yung mga yoyo na nasa likod ko. Okay? Panahon pa niya, nagbebenta ako. Lumaki ang yoyo sa Pilipinas dahil sa akin. Okay? So, yung panahon pa niyan, kahit panahon pa ng sapatos na nagbebenta ako, wala akong niloko na kahit isang tao. Ako ang niloloko ng customer. Maraming beses na ako niloko ng customer. Okay? Kaya, syempre, gumagawa tayo ng sistema para hindi na tayo maloko ng customer. Kasi tayo, honest seller tayo. Okay? So, yun lang naman yung sa akin. So, ngayon, ang gagawin natin, ito yung package, binalik sa akin So, actually, ngayon nga, pinapick up ko na. Okay? Pinapick up ko na sa bahay ng customer. Sabi ko, siya, akin na yan. Pick upin ko na yan. Pakuha ko na yan. Diba? Tinanong pa nga ako sino magbabayad? Siyempre, normally, kapag, for example, meron kayo binili, isang bagay sa mall, for example, di ba? May binili kayo sa mall, sira. Di ba? Ano nangyayari? Di ba pupunta kayo sa mall, dalhin niyo yung item na sira, defective yung item. Kayo yung pupunta eh. Hindi naman yung mall yung pupunta sa inyo eh, di ba?
Or kahit anong seller eh. Diba? Kayo yung magdadala dun sa tindahan na binigbilan nyo. Kayo yung magbabalik. Since yun sa akin, since shipping tayo, ibalik mo sa akin, i-ship mo siya sa akin. Diba? So, sino masasagot ng shipping? Siyempre, ikaw. Ganun yung normal eh. Yun yung normal. Pero for this one, sinabi ko na sa kanya, sige sir, di ba? Okay na yun. Sagot ko na yun. Okay? So, yun. Kasi, ano eh. Sabi ko nga sa kanya, tapos sabi niya, parang sabi pa niya, wala ba daw ba siyang karapatang magreklamo? Sabi ko, sir, okay na naman kayo magreklamo kung meron kayong dapat ireklamo. Pero kasi, wala namang problema unit nyo. Ina-assist ko naman kayo. So, ba't kayo magre-reklamo? Diba? Regarding sa problem ninyo sa unit ninyo, hindi kayo dapat nagre-reklamo. Dapat nagtatanong kayo. Magkaiba kasi yung nagre-reklamo at saka nagtatanong. Reklamo is a negative act. Masama siya. Masama yung nagre-reklamo. Hindi siya maganda. Bad vibes pag nagre-reklamo ka. Pag nagtatanong ka, neutral. Nagets nyo guys? So, hindi ko alam kung ano nangyayari sa panahon ngayon, pero marami ako nakikita na people need to learn how to communicate. Okay? Properly. Marami kasing tao, hindi ko maintindihan eh. Di ba? Magtanong ka, bakit ganito sa'yo? Ano gagawin ko? Ina-explain ko naman, ganito yan, ganito gagawin mo. Pero, ini-insist niya, defective yung unit. So, eto guys, naka-record. So, bubuksan ko. Sige, paano ba to? Sige, sirahin ko na nga ito. Hindi na tayo magtagal. Okay. So, papakita ko sa inyo. Pinakita niya sa akin picture. Nasa gun case. Tapos ngayon, nandito sa box. Ha? Ba't ganun? Akala ko nasa gun case. Ayan guys. Shady Shadow 2 Urban Gray. Okay. So, ayan. Ayan guys. Okay. So, ngayon, nung pinadala nga niya sa akin, sabi pa nga niya sa akin, sir, kasi ako actually, sa akin, may warranty naman. Wala naman problema niya sa warranty eh. Diba? Pinipilit pa niya, sa ibang store, ganito yung warranty niya. Wala naman problema sa akin dyan. Basta, defective yung unit, palitan natin. Di ba? Yung problema, hindi naman defective yan eh. Ina-explain ko na nga sa kanya, ayos yung unit. Okay, so, yun na naman yun. Kaya, okay, titingnan ko, wala naman ako nakikitang problema dito sa unit na to eh. Okay, so, ito sir, pasok lang natin. Nag-lock, yan. Kasi nga, sabi ko sa kanya, kapag yung open chamber, may problema yan, kapag ginasa mo yan, parating may problema yan. Hindi naman yan yung minsan-minsan lang. Okay? Diba? So, kasi pag bumabaril ka, pwede ba blowback sa'yo, matras yan, gumaganon yan eh. So, dapat magkita yung kanal at saka yung slide lock. Yan o. Malalim yun eh. Ang kanal niya, kailangan talaga umabot dito sa dulo eh. Yan. Yan o. Tignan mo, konting-konti na lang yung space niya, no? So, more or less talaga, kailangan umabot sa dulo yung slide. Okay, so sabi pa niya sa akin, sir, pakicheck na lang pagka yung replacement, pakicheck mabuti para hindi na maulit. Sabi ko, hindi pa nga natin na-check kung hindi pa nga natin na-determine kung defective yung unit. Replacement na kagad yung gusto mo. Diba? Mahirap yung ganun kasi kapag negative, pag pessimist ka, katulad nga sinasabi ko sa mga vlog, kapag ka maghahanap ka ng fault, meron ka talaga mahahanap na fault. Okay? Yan ang problema sa mundo natin. Kaya nga, diba, sinasabi nga nila, maraming relationship hindi nag-work. Bakit? Kasi yung tao, hinahanap yung fault doon sa isang tao. Pag may kahanap ka ng fault, talaga may makikita ka kasi wala namang perfect na tao eh. Ganun siya. So kahit ano, kahit sabihin natin sasakyan pa yung bibilin mo, unless siguro, bibili ka ng mga Bugatti na $5 million. Baka yun, wala na fault. Pero pag maghahanap ka ng fault, meron ka pa rin siguro makikita. Sabi, ba't meron konting gas-gas to? Diba? So, once naghanap ka talaga ng fault, meron ka talaga makikita. Pero ang pinag-uusapan nga is that once you buy something, kailangan kung ano yung binili mo na item o ano yung purpose niya. For example, bumili ka ng sasakyan. Tapos sabay, syempre, ano ba purpose sa sasakyan?
para to get you from one point to another point. Di ba? So, kapag, ano pa ba, parang hindi ka mabasa ng ulan. Kaya nga nakasarado yung mga bintana, di ba? So, kapag bumili ka ng sasakyan, tapos sabay umuulan, tapos tumutulo sa loob, effective yun. Kasi dapat di siya tumutulo eh. Di ba? Or, for example, sabihin natin bumili ka ng sasakyan, bago, tapos ginamit mo, tapos sabay, bigla na lang namamatay yung makina. Habang nagdadrive ko, bigla na namamatay. Oh, effective yun. May problema yun. Yun ang may problema. Pero pag bumili ka na sa sasakyan, tapos meron ka ng konting nakita na konting gasgas. Konting yupi sa may banda sa may ilalim. Yung gulong, may konting gasgas yung gulong. Yung gulong, dadaan pa nga ng tae yan eh. Pati yung gasgas sa gulong, hahanapin mo. Pati yung gasgas, papansinin mo. Doesn't make sense. Nagets niyo guys? So, ganun lang naman talaga sa buhay. Okay? Hindi naman siya sinasabi sa akin. Sabi pa ng customer, sir, yung pera na niya, pinaghihirapan ko yan. Naiintindihan ko naman yun eh. Pero hindi naman kasi yun yung issue. Titingnan mo rin naman kasi kung ano ba yung problema. Nagets nyo? Kasi pare-parehas naman tayo eh. Hindi nyo ba naisip kung bakit ako honest seller? Bakit ganito ako? Diba? Bakit quality yung binibenta ko? Bakit ako honest magbenta? Hindi ko binubudol yung mga tao, hindi ko kayo niloloko. Bakit? Bakit kaya ganun? Kasi, consumer din ako eh, customer din ako eh. Bago ako nagbenta ng airsoft, naging customer din ako. Diba? Ang unang airsoft ko, binili ko lang din siya sa store. Ano nangyari? Lumapit ako doon sa store, may mga tanong ako, hindi ako masyado nasagot ng store. Okay. Tapos naging curious ako. Sabi ko, pwede kaya ako magbenta ng ganito? Kaya ko kaya? Doon na nag-umpisa yun. Naget ninyo? Parang katulad sa mga yoyo. Paano ba ako nag-umpisa magbenta ng mga yoyo? Eh kasi dati sa Philippines, wala naman nagbebenta ng yoyo. Eh ako, naisipan ko mag-yoyo. Naisipan ko maglaro ng yoyo. Wala nagbebenta ng time na yun. Actually, meron nagbebenta. Isang tao. Tapos overpriced siya. Okay? So, kumbaga, yung parang yoyo, 2,000 lang, binibenta niya 3,000. So, sabi ko, saan magaling yan? In-order yan online, ganyan. So, nag-order ako na online. Tapos, pinaparating ko na dito. Tapos, syempre, di ba, meron shipping pag nagbabayad ka online. So, pag binibenta ko, dinidivide ko na lang yung shipping. Parang ganun. So, hindi ko masyado may markupan yung mga item. Tapos, doon sa binibilang ko, humihingi na ako ng discount. Ganun lang siya. Doon lang siya nag-umpisa. Nag-gets niyo, guys? So, tinignan ko lang naman. Nag-work naman. Kaso nga lang, dumating yung time, parang hindi masyadong okay yung community. So, ayoko na pag-usapan yan. Okay? So, ayan guys, nakita nyo naman, okay naman na yung unit, di ba? So, ang gagawin natin ngayon is, teka lang, ano ba gagawin ko una? Siguro, mag-FPS test na lang muna ako. Okay, yan na muna ako gagawin. FPS test. Check natin. Actually, ito, hindi ko pa ito nalalagyan ng gas. So, lalagyan ko ba ng gas o hindi? Lagyan natin ng gas. Sige, lagyan natin ng gas. Wait. So, wait. Lagyan natin muna ng BB. Okay. Yan. So, nilagyan ko ng 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay. 5 lang. Okay, lalagyan natin ng gas. Ito, 14. Sabi kasi ni Sir, sabi ko sa kanya, Sir, pwede niya rin gamitin 14 na gas. Sabi ko sa kanya. Kasi yung 14 na gas, mas malakas ng konti sa 12, saka mas stable. Sabi niya, oh, Sir, yan ang ginagamit ko. Okay. Sige. Ito na rin gamitin natin. Okay. So, ayan. Okay, kita nyo naman, wala namang edit dito. Baka naman sabihin ni Sir, kinat niya yan, i-edit niya yan. Wala na akong magagawa pag ganyan ka mag-isip, okay? Ayan, trigger finger out. Okay, so, kita naman, no, sa video. Wait, usog natin. Sabihin, hindi nakikita sa video. Okay, so, ayan. Ito pa pala, isa pa pala, sabi ni Sir. Kasi di ba, lahat ng mga CZ Shadow, lahat ng mga binibenta ko na CZ Shadow 2, minumodify ko siya. Kasi nga, meron siyang, yung open chamber, yung baga may bala pa nag-open chamber. Meron siyang ganung issue, random siya. Para paminsan, oo, paminsan hindi. So, ang ginagawa natin, minumodify natin yung slide lock para maging less sensitive, para wala nang ganun. Tapos si Sir, sabi niya, kahapon yata, na-encounter niya. So sabi ko sa kanya, ang isang technique,
para malaman mo kung may problema ka talaga dyan is shoot with your strong hand. Isang kamay lang gamitin mo. Kasi pag isang kamay lang, hindi mo naman matutulak yung slide catch eh. Diba? So, kunyari, parang ganito. So, tingnan natin kung mag-open chamber ng habang may BB. Okay? So, FPS test natin. 316.17. Medyo mababa na yung FPS niya, no? Okay? Saka medyo mahina na yung blowback niya. Pero, parang okay pa rin naman. Kaya pa rin naman yung umabot sa dulo. Ayan, 315.5. Pero kasi, yung normal na FPS, ilan ba? 330, no? 330, medyo malakas, no? Pero medyo mahina ito eh. Pero feeling ko naman, umaabot naman sa likod. Kaya sa tingin ko, mag-open chamber naman to. Okay? So yun, 313. 315.2. Ayan, di ba? Stable. Nasa 315. And 317.9. Okay? So, ayan. So, ito guys, ayun, makikita mo, nag-open chamber siya. Tapos, ayan, di ba, open chamber siya. Ngayon, may bala, wala. Wala. Nag-open chamber siya. So, anong problema ng unit? Yun ang hindi ko ngayon maintindihan. So, yun yung ine-explain ko kay sir. Sir, walang problema. Kita nyo naman guys, wala akong magic dyan or something. Hindi ko alam kung paano natin aanihin. Okay? So, I don't know. Alright? So, ngayon, paano ba natin i-ano to? Hindi ko alam eh kung paano ko te-testingin to na in a way na damihan natin ng bala. Ilang rounds ba ang Shadow 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 eh, no? Kasi ano to eh, production. Okay? So, yun nga, yun nga lang yung talaga sinasabi ko, ang issue lang talaga is yung blowback. So, kailangan kapag kumihina na talaga yung power, maganda talaga meron kayong extra mag para napapahinga. Okay? So, katulad ngayon, medyo malamig dito. So, ewan ko. Pero nakita nyo naman, wala namang problema eh. Ayos eh. Diba? Ngayon, siguro, teka lang. Kalasin ko, check natin. Sabi niya, Casio, parang sabi kasi may tinanungan siya. Sabi nung seller, yung reseller na tinanungan niya, pud-pud na daw. Okay? Yung modification na ginawa ko sa kanya, ganun-ganun pa rin. Check natin. Meron siyang mga minor scratches kasi normal naman yun kasi nga pag ginagamit mo talaga. Yung kanal, check natin yung kanal. Medyo may gas-gas na yung kanal. Okay, kasi nga dahil sa normal na open yung slide lock, okay. Pero goods pa rin eh. Okay pa rin naman eh. So wala akong nakikita na problem sa unit. So, testing na natin. Ulit. Okay. Okay. So, teka lang. Ang gawin pa nga natin is, guys, ito yung unit na tinesting natin ng isang araw, yung may kasamang M4 RIS. Ito yun. Okay. So, makita nyo naman, di ba? Brand new yun. So, ayan. So, teka. Ayan. Tabi na natin yan. One hand. Para walang edit. Baka sabihin may mga cut-cut eh. Para mahirap makat. Tama ba ako? Hindi ko alam.
Nag-open chamber. Wala ng bala. So, ayoko banggitin yung pangalan niya, sir, pero yun nga, ayan, nakikita niyo naman, wala siyang problema. Okay. Pero kapag tinuloy-tuloy pa natin to, pinutok ko pa siya ng pinutok, ang mangyayari kasi, lalamig yun, kasi yan, malamig na yung mag, oh. Malamig na yung mag, no? Lalamig yung mag. Pag lumamig yung mag, hihina yung power niya, hihina yung FPS, hihina rin yung blowback. So, pwede na dumating dun sa point na hindi na siya aabot mag-open chamber. Kasi nga, low power na siya. Nagets nyo? So, yun yung sinasabi ko. Yun yung ano. Kasi nga, the only time, actually, pagdating sa mga open chamber, dalawa lang ang issue. Kumbaga, dalawa lang. It's either hindi umaabot sa dulo to, or kapag bago to kapag brand new yung unit hindi ko sinasabi kapag laspag na. Kasi pag laspag na, pwedeng may mapudpud nga yung kanal. At diba sa Glock, diba? Pag nanonood kayo ng mga video ko sa Glock, diba sinasabi ko, hindi ko siya ginaganon, hindi ko binababa yung slide catch, diba? Hinihila ako. Parang dito, diba? Hinihila ako siya. Hindi ko ginaganon, hindi ko pinapress down to. Kasi pag pinapress down mo to, kakayurin niya yung slide Yung kanal dun sa slide, kakayurin niya Darating yung time, yung kanal mo, imbis na ganun, kakakayod niya rito, magiging ganun So sa susunod, hindi na siya kakapit. Kapag gumanon siya, dadaan na lang yan, bababa na lang to. Diba? Yun. Kasi hindi ito tunay na baril ang tunay na baril, yung slide niya, it's made of steel. Okay? Ngayon, itong airsoft, itong slide niya, it's made of zinc alloy. Tapos, itong slide stop niya, this is made of steel. Ito, steel to. So, mas matigas to kaysa sa dito sa slide. Yun yung sinasabi ko. Kahit na yung mga Glock 17 na Gen 4, yung mga Glock 17, yung Umarex, alam ko yung Umarex pero hindi ko pa kasi na-testing yung Umarex kung steel siya no? Pero yung mga WE, steel yung slide catch doon, yung naglalak, steel yun. So, mas matigas yun kaysa doon sa slide. Yung slide nun, zinc alloy lang yun. Okay? So, yan yun. So, ngayon, testingin ulit natin. Tingnan ko kung mapalamig ko yung mag to the point na hindi na siya open chamber. Tingnan lang natin kung kaya. Okay. So, okay. Yan, BB. Hindi na ako gagalaw. Mukhang engot Mamaya gawin niyo ako ng meme Pag viral ako Humihina na Nag-open chamber pa rin siya. Kahit na humihina na siya. Kasi nga, lamig na ng magazine Yan. Alam bala. Open chamber. Yeah. So, hindi ko talaga magets Kaya, yun nga yung sinasabi ko. Ay, o nga pa pala. Nakalimutan ko. Ang isang dahilan kung bakit hindi siya mag-open chamber is kapag malambot na tong spring. Okay? Pag tong spring kasi, kahit sabihin natin bago Kasi, di ba, yung iba sa inyo, pag naglalagay kayo ng bala, gusto nyo, pinupuno nyo to, di ba? Okay. So, tendency kasi, meron kasi minsan. Hindi kasi siya Meron pa explain Minsan kasi, may na-encounter ako kasi sobrang dami ko na nabenta. Okay, madami na ako nabenta, so alam ko na to. Minsan, merong spring na pagbago, ang tigas. Tapos, pag nilagyan mo na siya ng BB, lalo pag pinuno mo, tapos napit-pit siya ng ganon, kapag naubos yung BB na yun, mapapansin mo, mas malambot na siya kaysa sa dun sa bago siya. Meron ganon. Pero for this one, hindi, matigas to medyo matigas Maganda yung quality ni KJ Works yung spring niya. Kaya WE yata yung mga ganon. Parang mabilis tumambot. Pero may posibilidad din naman na mas matigas yung brand new kaysa sa ito kasi nag-aamet na to So, or the same. Okay, hindi ko masabi. Pero matigas Matigas siya Okay. So, ito na lang. Lagyan na lang natin ulit ng BB. Okay. Ayan.
Ay, kaso nga lang, medyo humihina na siya eh. Ang lamig na ng magazine. So, tingnan natin, okay? Kasi nakailang open chamber na tayo, di ba? Wala naman tayo nakukuha na problema. Okay, so ngayon, testingin lang natin. At ito pa pala yung isang ginagawa nung, actually kami sa competition, yun nga, pati ko sinasabi, for example, ako, nagko-competition ako, di ba? So, pag naglalaro kami, tuloy-tuloy kami bumabaril. Alam ko, nasabi ko na to sa mga ibang vlogs eh. Ang dinadala kong magazine sa competition, 6 or 8. Tapos pinapalit-palit ko lang yun. Hindi ko siya inuulit. For example, dala ko ngayon, naglaro ako, nangyari, dala ko 4. Hindi naman kasi lahat nagagamit yun eh. Okay? Minsan 2 lang, minsan 1 lang. So, kung ano lang yung nagamit, nangyari, nagamit ko yung 2, itatabi ko yung 2. Tapos kukuha ko ng bagong 2. So, yung 2 na yun, pahinga yun, rest yun. Para consistent yung power ko, parating ganun pag bumabaril ako. Tapos yun nga, usually, ang gas na ginagamit ko, 14. Kaya, consistent pag yung blowback ko, medyo malakas nga. Pero consistent kasi, mas masarap yung feeling kasi pag bumabaril ka, malakas eh. Although, syempre, kanya-kanya din naman yan. Kasi nga, yung iba na makasama ko, yung mga blowback nila mahina eh. Pero, syempre, yun nga, kanya-kanya eh. Trip yan eh. Kumbaga sa competition, lamang ka kapag mabilis yung cycle na slide mo at saka mahina yung slide. Mahina yung blowback mo. Lamang ka. Yun yung ginagawa nila sa mga baril nila. Pinapahina nila yung blowback, tapos pinabibilis nila. Okay? Para mas mabilis sila makatarget. Ganun. Pero ako kasi hindi ako masaya sa ganun eh. Ako kasi, parang mas gusto ko yung feel ng tunay na baril na hindi naman ganun kalakas. Kasi syempre, pag bumaril ka ng ganung kalakas na blowback, talaga medyo makukulelat ka na. Mahirapan ka humabol. Ganun siya. Kasi nga, actually ngayon, kahit na ngayon, gamit ko yung mga Glock 17 na WE, medyo hirap na nga ako eh. Kasi nga, yung mga kalaban mo, mabibilis yung slide. Ako, pag makikita mo yung mga videos ko eh, pag may competition ako, pag nagdo-double tap ako, mabagal ako mag-double tap eh, doon ako medyo hirap. Kasi nga, syempre, malakas yung blowback. So, pag masyado ka mabilis mag-double tap, malayo yung ano mo eh, pak-pak. Kasi masyado mabilis eh. Kaya kailangan, parang pak-pak, parang binabalik ko muna ulit. Pak-pak. Parang ganun siya. So, ayun. Okay? Yun. Eh, ito kasi mga to, parang stuck sila eh. Kumbaga, kaya dinesign ng mga airsoft to emulate the real firearm, parang ganun. Kaya nga 'di ba, meron tayong mga VFC, 'di ba? Yung mga gas blowback rifle natin, ang lakas mag-blowback, 'di ba? Sabi ko kasi inyo, ito medyo mahina lang to. Ito medyo malakas. Nakikita niyo naman siguro pag hinahawakan ko siya na parang nayayanig ako eh, 'di ba? So yun, nasa blowback kasi talaga siya. So, okay? So, sir? Okay? So ito, putok ulit natin. Mahina na oh. Lumakas. Okay, kasi naglagay ako ng bagong gas. Pero yung unang putok, medyo mahina. Parang medyo mahina. Parang gano'n. Medyo lumakas eh oh. Sabi ata ng magazine sa akin, ano mahina? Hindi ako mahina. Baka ikaw. Open chamber. No more BB. Okay? So, nakailang magazine na ba tayo? Hindi ko alam eh. Nakailang magazine na tayo eh. So, hindi ko alam kung kailan ako titigil. Siguro last na. Okay, last na natin to. Siguro naman, this is enough evidence na walang problema yung unit. No? Pwede naman na siguro na to, guys. Yung mga ano dyan, yung mga judge. Baka naman pwede nyo akong tulungan sa customer ko. Okay, ilan to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Okay, 15 rounds. So, ayan. Uli tayo. Uy, napalakas. Okay. So, ayan. Ayan, lumakas sa tuloy. Teka, nahulog ba yung BB? Nahulog yung BB. Okay. So, ngayon, ito pa yung isang sinabi ni Sir. Meron daw siyang dati parang, meron siya atang binilhan na unit. Tapos, ang sabi niya,
Binalik daw niya. Yung shadow yata, ayun eh. Shadow. Binalik niya. Kasi nahuhulog daw yung BB. Sabi ko kasi, pag nahuhulog yung BB, higpitan mo lang yung hap. Kasi, syempre itong unit na to, hindi ko naman ginalaw yung hap eh. Syempre, ano yan eh, out of the factory yan eh. Kumbaga, galing sa factory, napunta kay supplier, kinuha ko kay supplier, ganyan. Tinesting ko lang. Eh, nung tinetesting ko, hindi naman nahuhulog yung BB. So, ba't ka papakialaman? Diba? Para may kasabihan nga, if it ain't broken, it doesn't need fixing. Huh? Tama ba? Kumuta ka? Parang, something like that. Parang pag hindi naman sira, huwag mo ayusin. Diba? Kasi nga, minsan, kakabuting-ting, which is ako, ganun ako, paminsan, hindi naman sira, binubuting-ting ko, tapos nasisira. Kaya, iwas na tayo sa pagbuting-ting. Okay? So, ito ulit. Nikpitan natin yung check natin. Hop, hindi na nahulog. Okay. Link. Open chamber. No more BB. Okay? So, ayan. 30 minutes, 31 minutes na yung video natin. So, never pa naman pumalya yung open chamber natin. So, I guess that's enough to say na there's nothing wrong with the unit. Okay? So, ayan sir. I hope okay na to. Hindi ko alam kung kung matatanggap nyo na ba tong ginawa kong pag-test or meron pa kayong mahahanap na something na mali, okay? So, sa ngayon, ito lang yung pwede kong gawin. Tapos, kung siguro may problema pa rin kayo, di tsaka na lang natin tingnan, tsaka natin pag-usapan kung anong kailangan gawin. Okay? So, ayun sir. Okay na tong unit nyo, so pwede ko na siya ibalik sa inyo. Okay? So, depende sa inyo. Okay? So, ayun guys. I hope meron kayo natutunan sa video natin sa ngayon. And, ito medyo mahaba. Pero, yun nga, medyo complicated din yung kasi yung manner. Actually, buong umaga, ito yung pinag-uusapan namin ni Sir. Kasi nga, kahit paliwanag ko, hindi niya matanggap. Okay? Medyo na-stress nga ako dahil dito eh. So, ayun guys, thank you for watching. Hope may natutunan kayo. Until next vlog na lang, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.